Sa nakaraang kwento natin ay sinabihan ni Yunwoo ang ibang manlalaro na siya na ang bahala sa Tears of Ra na siyang ikinagulat naman ng mga manlalaro at napatanong na kung kailan niya pa nakuha ang Tears of Ra. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagtapos sinabi ni Yunwoo na siya na ang baalang magprotekta sa Tears of Ra ay bigla naman siyang tumalon at bumaba mula sa itaas. At habang bumababa siya ay sa isip niya naman na ang ikalawang paraan upang maresolba ang pagsubok na ito ay ang nakawin ng tinatawag na Apophis Poisonous Fangs o pangil na may lason ng Apophis na halimaw sa gitna ng snow monsters. At nang malapit na siyang bumagsak ay ginamit niya naman ang kanyang pakpak at pagkabagsak niya ay nagkaroon naman ng malakas na impact at ayon pa sa kanya na mas mahirap pa ang pagnakaw ng Apophis Poisonous Fang kumpara sa pagprotekta sa Tears of Ra. Kaagad namang tinawag sina Shannon at Hanryong at lumabas naman kaagad ang dalawa at sinabi niya na hindi na nila kailangang maghintay ng hateng gabi upang lumabas ang mga halimaw. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam ng malakas na pagyanig ang mga manlalaro at napapatanong na kung ano ba ang nangyayari at may itinuro naman ang isang manlalaro at napatanong na kung isa ba itong avalanche. Nakita nila sa bundok ng Niebe ang hindi mabilang na mga halimaw ang lumabas at sa isip ni Yunwoo na kinakailangan niyang tapusin itong mag-isa sa gitna ng libu-libong mga snow monsters. Napapatanong na lang ang mga manlalaro na kung bakit ang daming mga halimaw at kung ano ba ang malakas na liwanag na nakikita nila sa gitna ng mga libu-libong halimaw. At dito ang lumilikha ng liwanag ay ang sandatang Vigrid ni Yunwoo at habang pinapailaw niya ito ay sa isip niya naman ay binanggit niya ang Summer Queen at napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang mangyayari kapag ipinakain niya ang Great Blood na ginawa ang siyam na dragon ng Red Dragon 81 Eye sa banal na espada. At dito binuhusan niya ng dugo ang kanyang sandatang Vigrid at kumalat naman agad ito sa espada at bigla itong nagliwanag. Sa matagal ng kinalimutan na panahon ng pilak ay mayroong maalamat na espada na pinagnanasahan ng lahat ng mga mahuhusay na bayani. Gayunpaman ay napuno ito ng napakaraming dugo dahil pinagpapasa-paahan ito ng bayani sa bayani at sa bandang huli ay naging isa itong demonyong espada na mayroong sumpa na mapipinsala ang nagmamay-ari. Gayunpaman pagkatapos ng mahabang panahon ang sumpa ay tagumpay na naalis ng walang pangalang master na mayroong taglay na banal na kapangyarihan at dugo ng dragon. Ngayon ang banal na espada ay ipinakita na ang nakatago nitong liwanag at ito ang kinaiinggitan ng mga mahuhusay na bayani at ang mga masasamang kalaban ay matatrap sa takot at gulat. Mayroon namang apat na kasanayan ng espadang ito at ang una ay ang tinatawag na Sword Transcendence. Kapag naman mas maraming kalaban ang kanyang hinaharap ay mas maraming murderous intent ang inaabsorb nito upang mas mapalakas ang abilidad ng gumagamit. At kung mas malakas ang kalaban ay mas lalakas ang puwersa sa paglalaban. Ang ikalawang kasanayan naman ay ang tinatawag na Blessing Wavelength. At kapag inatake niya ang kalaban ng panghuling atake ay isusumpa nito ang mga malapit sa kanya na mga kalaban. Pagtapos masumpa ng target ang kanilang mga depensa ay bababa at maging ang kanilang bilis ay bababa rin. Bilang kapalit ay bibigyan ng malakas na pagpapala ang nagmamay-ari. Ang ikatlong kasanayan naman ay ang tinatawag na Hero Unyielding. Kapag naman ang willpower at galit ng gumagamit ay lumampas sa tiyak na halaga. Ang vestige ng bayani na nasa loob ng banal na espada ay gising sa pamamagitan ng labis na halaga ng kapangyarihan na mahika at dahil doon ang bilis sa pag-atake ay tataas mula sa 50% hanggang sa 2,000% at ang pinsala ay mas mapapalakas sa 40 hanggang 50%, gayunpaman ang pagdepensa at attribute skills ay mas mababa sa 70%. Ang panghuling kasanayan naman ng espada ay ang tinatawag na Villain Expel. Ang Vigrid ay mayroong sama ng loob ng mga halimaw at ganun na rin sa labi ng mga bayani. Ang mga sama ng loob ay ito ang dahilan kung bakit ang banal na espada ay naging isang demonyong espada. Subalit ngayon ay malinis na ito, ang paglaban sa tama laban sa mali at ang layunin nito ay puksain ang mga demonyo. Kapag ang kasanayan ay na-activate ay ang tsansa ng pinsala mula sa nakilala bilang kalaban ay bababa ng husto. At ang tsansa ng critical ay mas tataas din. Kasalukuyang na-unlock niya ang 79% ng sumpa. Napagtagumpayan niya naman na mabuksan ang lahat ng functions subalit hindi niya pa rin mahanap kung ano ang tunay na pangalan nito. Tanging maibabalik lamang sa dati ito kung mahanap niya ang totoong pangalan nito.
Agara naman siyang naghanda ng isang pag-atake at ang pag-atake na kanyang ilulunsad ay ang tinatawag na Fire Wave at nang walang ano-ano'y bigla niyang inatake ang mga halimaw gamit ang kanyang kasanayan na tinatawag na Fire Wave at bumuo ito ng buhawing apoy patungo sa mga halimaw. Sa isip-isip niya naman na ang kapangyarihan ng Vigrid ay mas lumakas pa dahil nagagawa niya na itong magamit kaya naman napagdesisyonan niya na itataas niya pa ang kanyang kapangyarihan ng kaunti. Hindi naman makapaniwala si Shannon na tataasan pa ni Yonwoo ang kanyang kapangyarihan at sinabi niya na kung tataasan niya pa ang kanyang kapangyarihan ay ang kanyang katawan ay hindi na siya pinatapos magsalita ni Yonwoo at kaagad nitong sinabi na ayos lang yun. At naalala niya naman ang pagsasanay nila ni Galliard at sinabi niya na kung ang kanyang katawan ay hindi makayang ma-handle ang kapangyarihan ng apoy ay siya mismo ay magiging apoy at naalala niya ang kahoy na patpat na ginamit ni Galliard. At agara naman siyang naghanda ng pangmalakasang pag-atake at habang papalapit sa kanya ang mga napakaraming halimaw ay tuloy-tuloy niya lamang pinapalakas ang kanyang pag-atake habang pilit siyang inaabot ng pag-atake ng mga napakaraming halimaw. At habang nilalabanan niya ang mga halimaw ay napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung ilang beses niya bang iindayog ang kanyang espada ng may galit dahil sa pag-indayog niya ng kanyang espada sa ika-40 na beses ay ang Vigrid ay bumubuga ng matinding liwanag kumpara kanina subalit sa ika-50 na beses niyang inindayog ito ay hindi na bumubuga ng liwanag ito. At pagkaabot niya ng 70 na beses ng pag-indayog ay tanging hangin na lamang ang nailalabas at wala ng apoy na lumalabas sa kanyang espada. At nang umabot na siya na sa 75 ay kahit na ang hangin ay naging tahimik na tila ba ay kalmado ito na parang mata ng bagyo. Ang liwanag, apoy at kahit na ang hangin ay ang lahat ng kanyang kasanayan ay nakulong sa loob ng kanyang determinasyon. At sa ika-79 na pag-indayog niya ay ang kanyang sandatang Vigrid ay nag-transform sa pagiging itim na kulay na kagaya ka-itim ng kawalan at sa puntong ito ay ang itim na apoy ay isinilang. At dito walang hirap niya lang hiniwas sa gitna ang halimaw gamit ang itim na apoy. Lumabas naman sa kanyang sistema na napagtagumpayan niyang matalo ang 13th Legion at ang Legion Commander na si Hua. Lumabas rin sa kanyang sistema na nakakuha siya ng bagong paraan upang gamitin ang determination. Napagtagumpayan niya rin ang pagbuo ng malakas na aura. Natutunan niya rin kung paano niya makulong ang apoy sa loob niya. Ang pangingibabaw at kapangyarihan laban sa apoy na katangian ay mas lalong tumaas. Nakumpleto niya na rin ang kanyang kasanayan na tinatawag na Fire Wave. Ang kanyang kasanayan na Fire Wave na mayroong numerong 2 at ang kahusayan naman nito ay 8.1% na. Si Yonwoo ay mas pinalapot niya ang iba't ibang enerhiya na palibot sa core na kasanayan na tinatawag na Fire Thunder o apoy na kidlat patungo sa siksik na porma. Dahil sa masaklaw na karunungan nito sa pamamagitan ng pagsiksik at pag-release, ay mayroon itong mahusay na mapanira at pampasabog na kapangyarihan. Mayroon naman itong 3 kasanayan at ang una ay ang tinatawag na Fire Thunder. Gumagawa ito ng napakalakas na pagsabog at nakadepende ito sa nakonsumong mana. Nakadepende rin ito sa sitwasyon dahil pwede nitong mabasag ang barrier na pagdepensa na mayroong mataas na tsansa. Magdudulot ito ng pagkawasak ng kapaligiran at ang mga kalaban ay malilito dahil sa kasanayan na ito. Ang ikalawang kasanayan naman ay ang tinatawag na Simmering Spark. Nagpapakawala ito ng mga kidlat sa lahat ng direksyon kasama na ang pagsabog. Ang kumakalat na kidlat ay pinapagalaw ang kapangyarihan ng apoy sa malayong lokasyon at maging dahilan ng parang kadinang pagsabog na maging dahilan ng pagkasira ng lugar. Ang huling kasanayan naman ay ang tinatawag na Black Flame. Ito ay siksik na siksik upang maging isang porma ng blaze. Kapag ang pagliliyab ay dumadaan ay ang tuloy-tuloy na pagkasunog ng mataas na temperature ay nananatili. Napakalaking halaga ng mana ang kinakailangan para lamang makagawa ng pagliyab. At kung hindi ito makontrol ay ang gumagamit ay lubhang mapipinsala. Ang kasanayan na ito ay bihira dahil isa lamang ito sa tore at walang kapareha. Kapag naman tagumpay niyang naibahagi ito sa iba ay mawawala ang titulo nitong unique at sa halip ay may karagdagang benepisyo ang ibibigay sa gumawa.
Patuloy lamang sa pagpaslang si Yonwoo ng mga halimaw at dito naputol niya ang ulo ng isang snow monster at ang lugar ay malaki na ang pinsala at nang matapos yun at tumayo naman siya sa gabundok na bangkay ng mga halimaw na kanyang pinatay at nagliliyab na ang mga ito at lumabas sa kanyang sistema na ang god ng Malek na si Azrael ay inaprubahan ang kaguluhan na kanyang nagawa. Nakangiti naman si Azrael sa kanya dahil gusto niya ito at si Azrael ay ang Diyos na naggagabay sa kamatayan. May isinigaw naman si Agares kay Azrael ngunit tumawa lamang si Azrael at hindi niya pinansin si Agares. Pinagkalooban naman siya ng kapangyarihan ni Azrael na ibinigay niya sa kanya. At iyon ay ang tinatawag na the Third Heavenly Spirit. Magagawa niya naman itong masanay at mapataas ang impluensya nito sa hinaharap. Maraming demonyo na may malapit na kaugnayan sa kamatayan nagpakita ng pagkasakim sa kanya. At marami ring Diyos ang nauugnay sa kamatayan ay nagsimula ng panuurin siya. Galit na galit naman si Agares kay Azrael. Napasabi na lang si Shannon kay Yonwoo na parang nagpapakasaya siya ngayon dahil nagwawala siya sa unang pagkakataon at dahil sa kanyang pagwawala ay sila ang kawawa. Bigla namang nagulat si Yonwoo pagkarinig niya ng sinabi ni Shannon at napaisip siya na kung totoo nga bang masaya siya at bigla niya naman sinabi na hindi siya masaya dahil wala lang ito para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nandito na si Yonwoo sa isang kuweba at may napatanong sa kanya na dambuhalang nilalang na kung siya nga ba ang may gawa nun. At dagdag niya na karapat-dapat siyang makatanggap ng papuri dahil mag-isa lamang siyang pumunta dito sa kanya. Wala namang naging tugon si Yonwoo at napapasabi na lang ang dambuhalang halimaw na si Apophis na kita daw sa mata ng ating bida ang takot at napapatawa na lang ito dahil parang naabot na nito ang parehong pisikal at magical na kapangyarihan ang limitasyon nito. Sinabi niya pa na sa tingin niya pa lang sa kanya ay parang hindi niya na kailangan sumali sa laban. Bigla niya namang inutusan ng kanyang mga alipores na kainin nila ang taong nasa gitna nila at kaagad naman sumunod ang mga ito at habang papalapit ang mga ito kay Yonwoo upang kainin siya ay sa isip-isip niya naman na ang bawat halimaw dito ay kapareho ng lakas ng Legion Commander at ang presensya ng Apophis ay umaapaw na ang aura nito kaya naman naisip niya na baka mayroong kakaibang bagay dito subalit nakakaramdam naman siya ng inis. Sa puntong malapit na ang mga halimaw kay Yonwoo ay kaagad naman siyang tumalon at habang tumatalon siya ay nakita niya naman na parang walang lakas ang mga ito upang tumayo. At bigla namang lumihis ng direksyon si Yonwoo at nasa gilid na ito ng dambuhalang halimaw na Apophis kaya naman laking gulat ng halimaw. Habang nasa ere siya ay naisip niya na ang kanyang pisikal na lakas ay bumabalik kapag nagpahinga siya ng kaunti at ang kanyang magical power naman ay palaging umaapaw. Maya-maya pa ay bigla niya na lamang idineklara ang kanyang teritoryo at ang kanyang Dragon Form Awakening na Stage 3, kasabay nito ang Stigmata of Goddess at ang Evil Slaughter of the Wicked Spirit. At kaagad siyang naghanda ng pag-atake patungo sa dambuhalang halimaw na Apophis at nang walang ano-ano'y bigla niya na lamang itong inatake at pagkalapat niya ng kanyang pag-atake ay bigla namang sumabog sa lugar ng napakalakas at lumabas sa kanyang sistema na tinatanong siya na kung gusto niya bang iukit ang kanyang pangalan sa Hall of Fame. Ganun pa rin naman ang kanyang desisyon na hindi ilagay ang kanyang pangalan. Gayunpaman kahit na hindi niya ilagay ang kanyang pangalan sa Hall of Fame ay ang kanyang achievements ay malalim nang nakaukit sa talaan ng tore at pwede niya ring mapalitan ang kanyang registration status kahit anong oras. Napasabi na lang si Shannon na teka muna at napatanong siya na kung wala bang nawawala. Tinawag niya naman si Yonwoo at tinanong niya na paano ang patungkol sa Apophis Venomous Fangs o pangil ng Apophis na sinasabing isa itong nakatagong piraso. At ipinaliwanag niya naman ang pangil ng Apophis na venomous. At ang tanging tugon lamang ni Yonwoo ay ang salitang "ah". Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Shannon na kung ano ba ang ibig sabihin ng "ah". Sinabi niya naman na wala na silang magagawa at inaya niya na ang mga ito na bumalik na sila dahil sa antas ng pagsabog ay malamang ay hindi papatay ang Apophis at nagtataka naman si Shannon pagkarinig niya ng sinabi ni Yonwoo at tinanong niya naman ito na kung nababaliw na ba siya. At nang walang ano-ano'y bigla na lamang nag-collapse ang pinapatungan nila at ikinagulat naman yun ni Shannon at sinalo naman kaagad ni Yonwoo ang pangil ng Apophis. Ang Apophis Venomous Fangs ay isa itong ngipin na kinolekta mula sa pagkasira ng Hidden Boss sa ika-26 na palapag ng tore. Ang lason ng Apophis na halimaw ay nakatago sa loob ng ngipin at kung gagamitin ito upang gumawa ng artifact ay magkakaroon ito ng poisonous attribute.
Bagaman ay mayroon itong taglay na karagdagang nakatagong functions. Hindi naman ito makukumpirma at minungkahi ng sistema na punan niya ang kinakailangang kondisyon upang makakalap siya ng karagdagang impormasyon. Lubhang napinsala ng panlabas na epekto bilang nabibilang ito bilang material group. Pambihirang craftsmanship mula sa skilled blacksmith ang kinakailangan upang ma-restore ito. Lumabas rin sa kanyang kasanayan ang tinatawag na Tears of Ra. Ang kayamanan na nakaimbak sa gitna ng kuta ang ika-26 na palapag ng tore. Ito ay isang espesyal na banal na likido na ipinagkaloob ng The Sun God Ra upang maprotektahan ang kastilyo mula sa frost monsters of Apophis. Sa kasalukuyan ang function nito bilang banal na likido ay parang mawawala na dahil sa sobra-sobra nitong paggamit. Bigla na lang nagalit si Shannon sa kanya at sinabi nito ng pasiga na ang lakas ng loob niyang itapon na lang siya ng basta-basta sa apoy at sinabi naman kaagad ni Yonwoo na hanggat hindi siya nasasaktan ay ayos lang. Bigla namang natigilan si Shannon dahil mayroong ginagawa si Yonwoo at dito ipinagsama niya ang Tears of Ra at ang Apophis Venomous Fangs. Lumabas sa kanyang sistema ang Tears of Ra at ang Venom of Apophis ay nagawang may pagsama at nakumpleto na ang tinatawag na The Spring of Gods and Demons. Pwede naman siyang makapili sa pagitan ng banal na kapangyarihan at demonyong kapangyarihan. Pati sa lamang sa dalawang attributes. Tinanong siya ng sistema na kung saan ba sa dalawa ang kanyang pipiliin. Pumasok naman sa kanyang isipan na ang kanyang nakababatang kambal na kapatid daw ay pinag-isipan kung ano ang kanyang pipiliin sa landas ng banal ba o sa landas ng demonyo. Pagtapos ng masusing pag-iisip ay ang kanyang nakababatang kapatid ay inilipat ang pagmamay-ari ng banal na kapangyarihan kay Aether na nangangailangan nito. Si Aether ay nakuha niya na ang kanyang ninanais sa matagal na panahon na ang banal na kapangyarihan kaya naman ginamit niya ang kapangyarihan na ito upang pagtaksilan ang kanyang kapatid. Napasabi na lang sa isipan si Yonwoo na napakalambot talaga ng damdamin ng kanyang tangang kapatid. Nagtatakang tanong naman ni Shannon sa kanya na kung bakit pa ba siya nag-iisip kung alin sa dalawa ang kanyang pipiliing landas. Sinabi naman ni Yonwoo habang pinagmamasdan ng pinagsama niyang kapangyarihan na nakapagdesisyon na siya sabay lunok niya ng ipinagsama niyang kapangyarihan at sabay sabi niya na ang pinili niyang kapangyarihan ay banal na kapangyarihan. Kaagad namang lumabas sa kanyang sistema na napili niya ang banal na kapangyarihan. Ang Spring of Gods and Demons ay na-fix na bilang Spring of Gods. Hindi naman nasisiyahan si Agaray sa kanyang piniling landas. Napatango na lamang si Hermes dahil sinasang-ayunan niya ang desisyon nito. Binigyan na naman siya ng mainit na tingin ni Athena. Napahaplos naman ng baba si Azrael na mayroong kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Ang natutulog na banal na kakanyahan ay nagising na. Ang dami ng kakanyahan ay napakababa kaya naman iminungkahi ng sistema na kinakailangan niyang masecure ang maraming kakanyahan upang magising ang natatagong banal na kapangyarihan. Sa isip naman ni Yonwoo ang banal na kakanyahan daw ay nakuha niya ng nakaraan habang nagpapasakop siya kay Braham at nagawa niyang magising ito sa unang pagkakataon. Mayroong namang ilaw ang kamay ni Yonwoo at napapasabi na lang si Shannon na ang cute nito. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na malayo pa ito upang maging sapat kumpara sa kakanyahan ng dragon o demonyo. Ngunit sa palagay niya naman ay magagawa niya itong mapuno simula ngayon. Makalipas lamang ang ilang oras ay hindi na siya nagsayang ng pagkakataon pa at kaagad siyang tumungo sa ika-27 na palapag ng tore at ang lugar na ito ay ang tinatawag na River of the Dead Pavilion at dumating na siya sa waiting room. Habang pinagmamasdan niya ang pintuan ay naisip niya na hindi kagaya ng dati na pumupunta siya sa waiting room sa halip na sa starting zone. Naisip niya rin na mayroong rason kung bakit ang ika-27 na palapag ng tore ay mayroong kakaibang panimula kumpara sa ibang palapag ng tore. At dahil ang susunod na pagsubok ay magsisimula sa kakaibang paraan kumpara sa nakaraan. Hindi katulad ng nasa mababang palapag na mayroon lamang isang pagsubok at isang mundo. Simula sa gitna ng palapag ay mayroong mga lugar na hinahati sa seksyon kasama na ang mga maraming maliliit na pagsubok at ang bawat isa ay mayroong isang pagsubok at isang mundo. Ang ika-27 hanggang sa ika-30 na palapag ng tore ay ang saktong starting point ng magkadugtong na pagsubok.
Sa ika-30 na palapag ng tore ang mga manlalaro ay haharap sa huling pagsubok base sa kanilang achievements na nakuha mula sa ika-27 hanggang sa ika-29 na palapag ng tore. Sa makatuwid ay hindi dapat magkaroon ng isang pagkakamali sa kahit isa sa 3 pagsubok dahil kapag nagagawa ng isang pagkakamali sa mababang antas ay magreresulta ito sa hindi maipaliwanag na kahirapan sa ika-30 na palapag ng tore. Sa isip niya na medyo mahirap ito dahil haharapin niya ang maraming pagsubok sa iisang palapag subalit hindi naman ito bago para sa kanya. Naisip niya rin na parang katulad din ito ang tutorial at ang stage ay medyo malaki nga subalit ang misyon ay pareho lang at ang kinakailangan niya lamang ay ang makakuha ng pinakamataas na puntos. Agad niya namang binuksan ang pintuan ng waiting room ng ika-27 na palapag ng tore. Pagkapasok niya sa waiting area ay nadatnan niya ang mga manlalaro at mayroon sirang bangka at dito napapakamot na lang ang manlalarong ito dahil nawasak ang kanilang bangka. Maya-maya pa ay bigla namang nagulat si Yeonwoo at lumabas sa kanyang sistema na nagsisimula na ang pagsubok sa ika-27 na palapag ng tore. Sa bawat buhay, kapag dumating na ang oras, ang isa ay pumanaw na at tinatawid ang kabilang buhay. Gayunpaman, ang paglalakbay sa kaharian ng mga patay ay hindi naging madali kahit kailan. Ito ay dahil ang isa ay dapat tumawid sa malawak na ilog na sumasaklaw sa pagitan ng mga kaharian ng mga buhay at mga patay. Kilala sa iba't ibang pangalan sa iba't ibang mito tulad ng Sanzo River, the Styx, the Akron, or the Void, ang ilog ng mga patay ay palaging galit at mayroong brutal na bagyo at ito ay kumukulo ng mabangis. Ginagawa nitong imposibleng tumawid sa pamamagitan ng paggamit ng mga simpleng paraan. Ngayon ay naging denizen na siya ng mga patay at minungkahi ng sistema na tawirin niya ang ilog ng mga patay ng ligtas sa loob ng 49 na araw. Kapag naman nabigo siyang maabot ang dulo ng destinasyon sa loob ng ibinigay na oras ay siya ay aalisan ng pagkakataon para sa muling pagkabuhay at hahatulan na gumala bilang isang multo para sa kawalang hanggan. Ang una ay magawa niyang makatakas ng ligtas mula sa iba't ibang panganib sa isla. Ang ilog ng mga patay ay napaka-acidic at toxic na imposible nang makalutang ang ordinaryong bangka. Kaya naman ang mga manlalaro ay wala ng pagpipilian kundi ay ang humingi ng tulong sa isang tao upang makakuha ng bangka. At ang nilalang na ito ay walang iba kundi ay ang tinatawag na ferryman at manager na si Karen. Si Karen ay kilala rin bilang Karen. Isa itong figura mula sa Greek mythology. Isa siyang manlalayag ni Hades na may responsibilidad upang ihilira ang mga kaluluwa ng mga patay at itawid ito sa ilog na tinatawag na Styx patungo sa ilalim ng mundo. Ang manlalayag na ito ay kinakailangan ng bayaran ng buwis upang milayag ang patay patungo sa underworld. Kaya naman ang sinaunang mga Greek ay nakapag-develop ng tradisyon na ipinapatong ang barya sa bibig ng patay. Si Karen ay kumukuha ng karma mula sa mga manlalaro at nagbebenta ng maling impormasyon magpahanggang sa ngayon. At kapag naman binigyan siya ng mga materyales ay gagawa siya ng bangka ngunit ang kalidad ng bangka ay hindi kaaya-aya at palagi siyang humihingi ng maraming kakaibang mga bagay kaya naman maraming tao ang hindi na pinagkakatiwalaan si Karen. Sa puntong pagkaapak ni Yeonwoo sa ika-27 na palapag ng tore ay dali-dali siyang nilapitan ni Karen. Binati naman siya kaagad ni Karen at sinabi niya na kung maliit ang kanyang ibabayad ay tuturuan niya ito ng pinakamadaling paraan upang makatawid sa ilog. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.